Praise God. Alam niyo po, sabi po sa 1 Corinthians chapter 8, verse 3, sabi ito, but the person who loves God is the one whom God recognize. Amen. Sino po yung mga nagmamahal po sa Diyos? Amen. Kaya nakikita ka ng Diyos sa mga sandaling ito at siguradong ikaw ay kanyang ibe-bless. Amen? Hallelujah. At nakakatuwa po dahil patuloy tayong binabago ng Panginoon sa ating po pag-aaral ng 1 Corinthians. Ang 1 Corinthians po is about is a church na kung saan ay may mga problema po sila. Unang-una sa lahat, ang naging problema nila, gusto nilang magkaroon ng division. At saka isa pang naging problema nila, sila ay masyado ng, marami sila natutunan. Siguro nag-NLIC sila, nag-discipleship, nag-Soul 1, nag-Soul 2, nag-Soul 3, nag-Soul 4, nag-Soul 5, at sumaming na dumami, masyadong dumami silang nalalaman at marami na silang tanong at nagiging dahilan kung bakit sila yumayabang. Amen? Sabi mo, buti na lang hindi ka na mayabang ngayon. Okay. Okay. Alam niyo po, isa po yan sa mga bagay na tinatama sa atin ng Panginoon, ang ating pong pagmamalaki. Kaya ayon ng Panginoon na tayo po ay nagmamalaki. Kaya we are doing our service, we are doing our giving, we are doing our sacrifices para tayo po ay patuloy na maging mapagpakumbaba sa harapan ng ating pong Diyos. Amen? Bakit po? Kasi po ang mga nagpapakumbaba ay itinataas at ang mataas ay ibinababa. Kaya po we keep ourselves control po natin ang ating pong attitude, ang ating pong pagmamalaki. Amen? So ngayon po, ang isa ko lamang pong tanong ay praise God. So ang ating pong title is Becoming a Wise and Faithful Steward. Kaya po, dugtong-dugtong, hindi po ba magmula kay Che, magmula kay Angel, at hanggang kay Judith, ay sabi niya puro faithfulness dahil ninanais ng Panginoon ng katapatan ng bawat isa po sa atin. Hindi lamang po tayo tapat sa paglilingkod sa Kanya, sa pag-church, sa pagdidevotion natin, pagka maganda ang buhay. Okay? We should be faithful in all seasons of our life. Okay? Kasi po meron 4 season ng buhay, di po ba? Winter, spring, summer, or fall. Di ba? Parang kanta yun, ano? Winter, spring, summer, or fall. Sino po nakakalam ng kantang yun? Okay. Mabuti kayo, alam nyo. Ako hindi ko na alam yung kantang yun eh. Okay. So, how to become a wise and faithful steward. Okay? So, pagka sinabi pong steward ay katiwala. May pinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Ang pinagkatiwala niya po sa atin ay ang ating pong buhay. Kung di po natin alam kung ano pong purpose ng ating pong buhay, ay atin lang pong pababayaan. Okay, mo na. Kung buhay ngayon, bukas patay, di patay. Diba? At pinagkatiwalaan niya tayo ng oras, pinagkatiwalaan niya tayo ng mga talento, pinagkatiwalaan niya tayo ng resources na kinakailangan ay ito ay palagi po nating ibibigay sa ating po Panginoon. Okay? Meron pong isang quote, okay, praise God. Ito, when we cannot trace God's hands, okay? Minsan hindi po natin matrace ang kamay ng Diyos. Pero tayo lamang po ay patuloy na magtiwala because we can trust His heart. Amen? Pagkakatiwalaan natin ang Kanya pong puso, mapagkakatiwalaan po natin ang Kanyang mga pangako, mapagkakatiwalaan natin ang Kanyang patuloy na pag-iingat sa bawat po sa atin. So moreover, sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Okay? Di po ba? Tayo pinagkatiwalaan tayo ng mga trabaho. Tama po. So dapat po ay ayusin natin. Sabi mo, ayusin mo na yung trabaho mo. Okay? Praise God. Hindi lamang po sa trabaho, dito din po sa church, pinagkatiwalaan po tayo ng gawain ng ating po Panginoon. Di po ba? Kaya nung nag-IT nga po kami, praise God, ang dami po palang IT. Okay? Hindi ko sila nakikitang lahat. Okay. Praise God. Sabi ko nga sa kanila ay sila ay siyempre improve nila yung kanila pong pagsiserve sa Panginoon dahil hindi naman po si pastor pinagsisilbihan po natin, hindi naman po yung church na to kundi ang ating pong Panginoon. Kaya sabi ko sa kanila, mag-pray kayo at mag-goal kayo na makabili kayo ng tigi-tigi sa laptop. Okay, kahit MacBook lang okay na yun. Okay. Hindi mo ba? Mag-pray ka rin lang. Di mag-pray ka na nung maganda-ganda. Tama ba? Okay, so okay, Windows Surface, okay na rin yun. Maganda na rin yun. Okay? So, ibig sabihin, i-goal po natin in anything. Lahat po ng mga bagay, sabi nga, kung nangangailangan ka, mag-pray ka. Diba? Wala naman mawawala. Diba? Gusto mo ng bahay, mag-pray ka. Diba? Mag-pray ka lang na limang kwarto, 5 toilet.
Saan nagre-reklamo? Ang hirap namang linisin nun, 5 toilet. Okay. Just continue to pray kung meron tayong pangangailangan. And then what is stewardship? Stewardship is the careful use, control, and management of time and possessions of another that have been entrusted unto us. Okay, pinagkatiwalaan tayo ng oras, gamitin natin sa ano, ihin mo na, bawasan mo na yung pag ano mo, yung mga ML mo. Okay, babad na babad ka na dyan eh. Di ba? Ano yung ML? Hindi ba? Yung puro games, wala namang nangyayari dyan. Okay? Dati rin po, na-hook po ako noon. Pero matagal na po yun. Kasi Game Boy pa noon eh. Okay. Okay? Praise God. So, management of time and possession of another that have been entrusted. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. So, gamitin po natin. Especially here sa Macau, hindi po ba? Napaka-ikli lamang po ng ating oras po dito. So, gamitin po natin ng maayos. Ano yun, nabibless po ako kay Che dahil napakahaba po ng kanya pong oras. Minsan pauwi na tayo dito, papatawid pa lang siya. Pauwi. Oh, kaya hindi na makangiti. Nakangiwi na siya. Hindi, ano pa rin siya, siyempre, very, very strong pa rin siya. Very, very joyful. Okay? So, kaya we must be responsible sa ating pong oras. Hindi po tayo habang panahong buhay at habang panahong malakas. Okay? Gamitin po natin ang kalakasan po natin, ang oras po natin doon sa mga bagay na kapakipakinabang. Okay? Aral ka. Ang daming mga bagay na dapat na aralin sa internet. Lalo-lalo na ngayon, ang dami ng mga online courses. Okay? But of course, number 1 ay ang ating pong pagdi-devotion. Okay? Praise God. Sino na po dito yung palagi nag-devotion? Ayan, ayan. O, interesado ba kayo dyan? Ay, hindi nyo kilala yan eh. Okay, patakas lang alam ninyo. Patakas. Pounds, okay? So, the righteous handling of money is an important practical test of godliness. Di po ba? Stewardship of money. Money must be obtained honestly. Di po ba? Not by theft. Hindi lang pagnanakaw. Hindi sa pagnanakaw. Hindi sa pagpapautang. Okay? And hindi po sa hindi po at the expense of health. Di po ba? Ang dami-dami mong pera pero yung kalusugan mo napapabayaan mo na. Puro mga fast food na lang kinakain mo, puro ka na lang mee goreng. Di ba ba? Okay, so di ba ba? So kinakailangan ay hindi dahil sa tipid ka ng tipid, mee goreng ka lang ng mee goreng, mura na to, mee goreng. Okay? Pero hindi po maganda 'yun. Ano pa? And then not at the expense of spiritual well-being. Okay? Hindi po yung nakakalimutan na natin yung ating pong devotion. Last Sunday, pinag-usapan po natin yan. Di po ba? Sabi ng Panginoon ay hindi niya nakalimutan yung one thing. Okay? He discovered that one thing. Ano yung one thing na yun? Yung ating pong devotion sa ating pong Lord. Okay? Dapat hindi po mawawala yun. Kaya it's very important. Yung ating pong devotion, sino po yung nakakasunod sa devotion? Okay, praise God. So tuloy-tuloy po natin. Kung nalagpasan mo ngayon, bukas, wag mo nang habulin yung kahapon. Tuloy-tuloy lang. Okay? Na-miss mo yung na-miss mo yung 1 Corinthians 8 kahapon, di ba? So ngayon, na-miss mo uli, di ba ba? And then bukas, magtuloy ka uli sa 1 Corinthians chapter 10 ka na. Okay? Wag mo nang habulin yung iba. Ngayon naman, kung may time ka, sige, palikan mo, mas maigi yun. And then, money must be used in God-honoring way. Di ba? Dapat ang pera ginagamit natin sa mga bagay na kapakipakinabang. Paano yun? Sa pagsuporta sa ating pamilya, sa pagtulong sa mga mahihirap. Di po ba? Yung ating po mga ibinibigay, nakakarating po doon sa mga lugar na hindi po natin kayang marating. Unang-unang sa lahat, lockdown, di tayo makapunta doon. At higit sa lahat, may initan kayo. Di ba? Nasisira yung kutis nyo, tagal na ninyong inalagaan yan. Di ba? And then for the work of God's kingdom, para po sa magpapalaganap ng kaharian po ng Diyos. So, sino po ba yung mga maka-Diyos na tao na kung saan ginamit yung kanilang pera? Di po ba? Mabasa po natin si Job, mabasa po natin si Haring David, mabasa po natin si Haring Solomon. Okay? So, don't make judgments about anyone ahead of time before the Lord returns. So, ibig ko sabihin, mga kapatid, pagka nakikita po natin yung kapatiran po natin na para namang hindi nag-grow, wag mo nang husgahan. Okay? Meron talagang minsan na mabagal po yung kanya pong growth. Ang atin po lamang i-compare ang atin po sarili kahapon. Mas mabait ba ako ngayon kaysa kahapon?
Yan po yung dapat nating sukatan, hindi titin, huy, mas ano ko dyan, mature ako dyan. Okay, kasi may bigote na ako, siya wala pa. Okay? No, ibig sabihin, wag po natin kumpara yung ating pong growth sa iba. Okay? At ganun din naman, wag tayong maiinggit kung merong pong nag-grow sa atin ng mas nauna po sa atin. Okay? I-compare po natin yung ating pong sarili sa sarili po natin kahapon. Okay? Last year, ano na ba ako? And then this year, ano na ba ako? Di po ba? Amen po ba yan? Okay. To become a wise worker, don't be judgmental. Don't be a critic. Huwag ka na mag-criticize. You know? Pangit-pangit naman sumayaw niyan. Pangit-pangit naman kumanta. Di ba? Huwag na nating anihin yun. Lahat po tayo ay nag-i-improve. Lahat po tayo ay nag-grow. Okay? Sige pa, palakpakan po natin, Panginoon. Don't compare and don't compete. Hindi po kompetisyon ang pagsisilbi sa Panginoon. Okay? We are not a competitor, but we are a completer. Ganon din sa mag-aasawa, hindi po kayo dapat nagko-compete. Dapat nagko-complement kayo sa isa't isa. Okay? Kung ano yung kakulangan niya, punan mo. Di ba? Kung di siya nakapagluto, ikaw na magluto. Ikaw na nagluto, hindi pa niya nahugasan, ikaw na rin maghugas. Okay? Baka naman pagod yun di ba? Okay, so judge not, lest ye be judged. Huwag po nating husgahan ang ating pong kapwa. Okay? Praise God. And then, for what God gives you the right to make such a judgment, what do you have that God hasn't given you? So, hindi po natin magpamalaki. Kaya yung ating pong offering is a test, okay, ng ating pong godliness. Okay, nasaan ka na ba ng ating pong maturity? Kasi nagtitiwala ka na sa Diyos Di ba? What do you have that God hasn't given you? And if everything you had is from God, why boast as though it were not a gift? Di ba? So lahat po ng bagay, regalo. Regalo sa atin. Yun po yung isa po sa magandang bagay na dapat po nating alalahanin in our walk with God. Yung ating pong patuloy na pagpapasalamat. And last 2 weeks ago, I think I said na ang nakapag-motivate po sa akin kung bakit po mag-work sa Christian life, GF. Girlfriend, pastor. Nandiyan si tita. Gratitude. Pagpapasalamat. Salamat sa kanya biyaya. Nag-usap nga kami kahapon ni Ronel kasi nag-NLIC kami one-on-one. Nag-one-on-one kami. Sabi ko sa kanya ay, dapat papasalamat ako dahil kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, baka todas na ako. Kasi po doon sa lugar po namin, mabili po ang away. 2-5 ng away doon. So hindi po lilipas ang maghapon na wala pong nag-aaway. Okay? So mabuti, napakabuti po ng Panginoon, inalis niya ako doon sa lugar na yun at dinala niya ako dito, di po ba? Okay, at tayo nagkakilala. Okay? Kaya hindi po aksidente kaya ka naririto sa Macau. Hindi aksidente kaya ikaw ay naririto sa ABCF. Amen? Maganda ang plano ng Panginoon sa iyo at siguradong maganda ang plano niya sa buhay mo. Amen? Sige nga, ligligin mo yung katabi mo. Sabihin mo, napakaganda pala ng plano ng Diyos sa buhay mo. Okay. So, paano ba? Christians are to be wise stewards of their God-given gifts. Dapat po ay magaling po tayo mag-manage ng mga pinagkaloob po ng ating po Panginoon. We need to use our gifts to benefit others. Tandaan po natin, yung ating po mga giftings, hindi po lang po para po sa atin yan. Okay? Yan po ay para po sa iba. Nakakita na po ba kayo ng puno na kinakain yung sarili niyang bunga? Di po ba? Kasi po yung puno, yung bunga niya ay para sa iba. So, ganun din po ang buhay po natin. Yung ating pong bunga ay para po ipagamit din po natin sa iba. Okay? Yung bunga, yung talento po natin. Pagka bumabait ka na, hindi naman po pwede mabait ka na sa sarili mo. Kundi, baka mawalan ka ng sariling bait. Di ba? Tama? Hindi po pang sarili yun. Yung pagiging mabait po natin, at sabi nga ng isang pastor, paano raw maging mabait Sabi niya, fake it till you make it. Okay, unang-una magbait-baitan ka muna. Pagkatapos sigurado bait ka na rin. Amen? Okay, sabi mo, kaya ikaw, magbait-baitan ka na sa akin. Okay. Ano pa po? They are to develop their gifts. Yung atin pong mga giftings ay dapat po ay atin pong dinidevelop. Okay?
Kaya nga po, the church is the best place to develop our gifts. Hindi mo ba? Kasi hindi ka naman pakakantayin sa trabaho mo. Hindi ka naman pagsasayawin doon. Hindi mo ba? Hindi ka naman patutugtugin doon. Di ba? Ay, magtrabaho ka! Di ba? Anong ginagawa mo? Pakanta-kanta ka pa dyan. Di ba? Tama? yan ang mga matatanggap mo pagka nagpakanta-kanta ka lang sa trabaho mo. Di ba? And then, we have to take care of our bodies. Pangalagaan po natin ang ating pong katawan. Huwag po nating abusuhin. Di ba? Huwag po nating abusuhin. Sabi dito, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Ang Holy Spirit nasa sayo na. Pwede ba naman yung Holy Spirit naririto, pinuusukan mo pa? Di ba? Holy Spirit naririto na, inaano mo pa, dinudumihan mo pa. Di ba? Whom you have from God and you are not your own. Hindi mo na pag-aari yung katawan mo. Di ba? Balikan niyo po yung assignment niyo po, balikan niyo po yung verse bago ito. Okay? 6:18. Okay? And then, for you were bought at a price. Di ba? Kasi ibig sabihin, mahalaga ka. May halaga ka na ngayon. Di ba? Kasi binili ka na eh. Di ba? Binili ka na with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Okay? So, ang ating pong buhay ay may halaga na. Di ba? So, dapat ay pinapagamit natin to sa ating po Panginoon. Huwag mo sabihin na walang kwenta ang buhay mo. Okay? May kwenta ang buhay mo. Kaya yung nagpaplano na tapusin na yung buhay ninyo, wag. Sayang. Okay. Okay? We work wearily in our own hands. Ito po yung isa pong bagay na natutunan ko sa Singapore. Ano po yung the best na natutunan ko sa Singapore na yung kung saan yung word na full-time. Okay? Hindi ibig sabihin na full-time ka na, hindi ka na mag-work. Okay? Kasi si Apostle Paul, siya po ay nag-work. Diba? Masarap po yung ikaw yung nag-work, ikaw pa yung nagbe-bless. Diba? Hindi yung ikaw yung naghihintay palagi. Sana pakainin ako nito, sana pakainin ako nito. Tama po. Di ba? Kaya pagka umating kayo ng pakakainin ko kayo ng Jollibee. Kaya hindi naman kayo umaatin eh. Di ba? Palagi kayong inaantok, palagi kayong tulog. Okay? So we work wearily with our own hands to earn our living. We bless those who curse us. So, paano kaya? Bakit kaya ganun? Kinurse ka na, binless mo pa sila. Bakit? Kasi sa mga Kristiyano, wala na po yung word na curse. Ay, wala yung nakarinig. Di ba? Sa isang Kristiyano, wala na po yung word na curse. Bakit? Kasi pinless ka na ni Lord eh. Kaya dapat wala na lumalabas na sumpa sa'yo dahil ikaw ay pinagpala na ng Diyos. Amen? And then, we are patient with those who abuse us. Pagka Kristiyano ka, siguradong maaabuso ka. Ihanda mo na yung sarili mo. Minsan maabuso ka kasi mabait ka eh. Di ba? Ikaw na nagluto. Sa'yo pa yung bigas. Sa'yo pa yung ulam. Ikaw na namalengke. Ikaw pa rin maghuhugas. Di ba? Maabuso ka. Di ba? Okay. Tapos, ito pa yung masama. Pagkatapos nun, hindi pa nagpasalamat. Yung nangyayari po yan. In real life, nangyayari po yan. Di po ba? Pero huwag niyo po ninyong intindihin po yun dahil ang regalo po ninyo ay nagmumula sa Diyos. Di ba? Kahit no thank you, kahit walang thank you. Di ba? Dahil na sigurado na yung reward mo sa ating mong Panginoon. Amen? At saka walang Kristiyanong tamad. Kaya bukas, nasaho kayo sa hope, ha? Okay, walang Kristiyanong tamad. Okay? So diligence, yung pagiging masipag, siyempre kabaliktaran nun yung katamaran. In Proverbs 10:4, sabi dito, he who has a slack hand becomes poor. Bakit hindi po tayo kinakailangan magtamad-tamad? Kasi po, pagkatamad ka, maghihirap ka. Sino dito gusto maghirap? Di ba? Wala naman. Di ba? Kaya magpakasipag tayo. Hindi lamang po sa Macau kung kaya ka umaasenso. Kahit saan kayo pumunta, basta masipag ka, nagdidebosyon ka, nananalangin ka, nagpe-pray ka, hindi ka magugutom at hindi ka maghihirap. Amen? Hallelujah. Kahit saan susundan ka ng pagpapala ng Panginoon as long as you have that values in your life. Okay? Kaya sabihin mo, kaya ikaw, magsipag-sipag ka na.
Okay? Okay? May karugtong pa pala yun. Sabi dito, he who has a slack hand become poor, but the hand of the diligent makes rich. Okay, very literal. Ano po? Poor and rich. Kung tamad ka, hindi hirap ka. Ngayon, kung masipag ka, consistent ka sa trabaho mo, consistent ka sa pag-iipon, consistent ka sa pagta-tithings mo, consistent ka sa pag-devotion mo sa Panginoon, siguradong sigurado, aasenso ka. Amen? Okay, so diligence is important in developing our relationship with God. Ganon din naman yung kasipagan sa relationship natin po sa ating po Panginoon is very, 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 very important. Yun po yung number one na dapat na hindi po mawala po sa atin. If you lose that one thing, you lose everything. Amen? Kaya it's very important. Okay? So now some are pop-up. Ano po yung pop-up? Nakakain na po ba kayo sa Maxim nung curry pop? Okay. Ibig sabihin nung umaalsa. Di ba? Ang nangyayari po minsan, pagka puro ka lamang knowledge, yung ulo mo, aalsa yan. Yayabang ka. Okay? Puro knowledge. Kasi kinakailangan po, we have to ask the Holy Spirit, we have to balance it with prayer and Word of God. Hindi po pwedeng puro knowledge lang. Okay, kinakailangan po natin ng prayer. Meron po isang, I don't know, kung kilala nyo to siguro hindi. si Smith Wigglesworth, siya po ibumubuhay po ng patay. Okay, so ang kanya pong ministry, marami na po siyang binubuhay na patay. Minsan sinasalan niya sa pader, 3 beses babagsak yan. Pero hindi po siya nag-give up, nabubuhay. Okay? So ang kanya pong ginagawa sa kanya pong devotion, 20 minutes, magbabasa siya ng word, 20 minutes, mananalangin siya. Yun po yung kanya pong routine. The whole day. Okay? Dito, 20 seconds. Pagod na. Okay? Naantok na. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Okay? Sa kabila naman, sabi mo, noon yun. Okay? Okay? Di ba ba? As though I were not coming to you. Alam niyo po, there are pride in status. Pagka medyo tumataas-taas na yung status mo sa buhay, di ba? Minsan nagiging ano tayo? Nagiging lalo-lalo na kasabayan mo lang dumating sa Pilipinas siya. Asama ko yan. Di ba ba? Medyo. Naano niyo po ba yon? Hindi. If you are honest, di ba ba? Minsan nararanasan natin, huy, 3 taon pa lang, may flat na ako. Di ba? Siya, flat pa rin ang ilong niya. Hindi mo ba? Minsan nag-ano tayo, hindi na sabay lang kami pumasok niyan, pero ako na-promote na, di ba? Di ba? So, ganun din si Pharaoh, di ba? Si Pharaoh in the Old Testament, sabi niya dito, and Pharaoh said, "Who is the Lord?" Di ba ba? Nung lumapit sa kanya si Moses. Di ba? Who is the Lord? Sino ba ang Panginoon? Sabi niya, that I should obey His voice, na kinakailangan sundin ko siya. Di ba ba? And to Israel, he go, and then I do not know the Lord, nor I will let Israel go. Di ba? Kaya napaka-importante po yung, kaya po palagi po natin pinagdidiinan palagi yung ating po pagpapakumbaba. Kasi po mahirap. Ang tao, pag ibinaba ka, pwede ka pang bumangon, pero pagka ang Diyos ang nagbaba sa iyo, nako, ewan ko lang. Di ba? Sad-sad ka na, palagi ka pang gumugulong. Amen? Kaya it's very important. Okay? Sabi mo ulit sa katabi mo, kaya ikaw, wag na mayabang. Okay? Okay, praise God. Okay po yumaman, pero wag pong yumabang. Okay? Okay. And then, praise God. And then, faithfulness is our proper response to God. Katapatan. Katapatan sa ating pong pagsunod. Okay? Kasi po, unfaithfulness to God is called spiritual adultery. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ang Diyos, mahal na mahal ka, pero wala ka naman panahon sa Kanya. Di ba? Mas may panahon ka pa sa kung ano-anong mga bagay. Tama po? And then, faithfulness is seen as a commitment to God in our unwavering devotion. Kaya yung devotion natin talaga pinagdidiinan ko ngayon palagi na mag-devotion tayo. Diba? Yung mga cell group leaders niyo, mag-devotion kayo. Yung mga ministry head niyo, mag-devotion kayo. Okay? Kasi po,
ang tendency po kasi natin as a human being, inclined tayo sa ating pong spiritual nature. Dali po tayo hatakin yan eh. Kaya po kung magdi-devotion po tayo, nandito tayo ngayon sa kabila po nating nature. Okay? Sa nature na kung saan ay sa ating spiritual nature na kung saan narito ang presensya ng Diyos. Okay? Okay, and then do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested. Ito po yung kapanahunan po ni Apostle Paul na kung saan sila po ay pinakukulong, pinakakain sa leon, pinakakain sa kung ano-ano, pinapersecute, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until, ito po ang gusto ko pagdiinan, be faithful until death. Okay? And I will give you the crown of life. Okay? So ngayon, pagka pinag-uusapan yung death, ano po, medyo nakakatakot, ano po? Di ba? Pero meron pong revelation sa akin si Lord about death. Okay? Hindi ka pala mamamatay. Matutulog ka lang. Parang wala akong kausap okay. You will only sleep. Ganun lang po yun eh. Imagine niyo lang na natulog lang kayo. Ang tawag nung isang preacher doon is dreamless sleep. Okay? Wala ka ng panaginip na pagtulog. Mas okay ba yon? Okay, mas maganda pakinggan, di ba? Natulog lang ako, matutulog lang ako paggising ko, nasa presensya na ako ng Diyos. Amen? Okay? And then, faithfulness is seen as a commitment to God in obedience, sa pagsunod. Okay? In service, pagsisilbi po natin. And then, in giving. Alam niyo po, ano po yan eh, para siyang magkakarugtong. Kasi pagka nagdi-devotion ka, meron kang tendency sumunod sa Diyos. Pagka meron kang tendency sumunod sa Diyos, meron kang tendency na magsilbi sa Kanya. Di ba? And then, pagka meron kang tendency magsilbi sa Kanya, meron kang tendency magbigay. Okay? Nang hinihingi niya. At kung meron kang tendency na magbigay, meron kang tendency palagi na manalangin. Di ba? Panginoon, naibigay ko na yung tithes ko. Di ba? Marami pa akong babayaran. Di ba? And then, prayer, and then impatient endurance. Duktong-duktong po yan eh. Nagkakaroon ka ng panahon para maghintay kung ano yung kasagutan ng Panginoon sa iyong mga panalangin. Amen? Okay, kaya it's very, very important. Ano po? Faithfulness is seen as a commitment to God in obedience, in service, in giving, in prayer, and in patient endurance. Okay? And then, therefore, my beloved brethren, last verse na lang po ito. Sabay-sabay po tayong tumayo. Tayo po lahat tayo tumayo. Hallelujah. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So how many of you would like to become immovable? Amen. Amen. Lahat po tayo, ayaw po natin na matinag po tayo. Ang ating po pananampalataya, nais po natin na palagi pong maging matatag. And always serving the Lord with great enthusiasm. Okay? So mga kapatid, I just want to remind you that nothing you do for Him, nothing that you give to Him, nothing that you sacrifice for Him will never be a waste of time. It will never, hindi po sayang ang oras ninyo, hindi po sayang ang effort po ninyo. It will surely be rewarded. Amen? Kaya as we meditate this song, meditate po natin ang kabutihan po ng Diyos sa ating pong buhay because He's faithful. Kahit na po minsan ay hindi po natin makita ang Kanya pong kamay, tandaan po natin, mapagkakatiwalaan po natin ang Kanya pong puso at ang Kanya pong mga pangako. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you.
Hallelujah. Panginoon, ang nais po namin sa bawat araw ng aming pong buhay, ay palaging ikaw ay makasama. Panginoon, huwag mo nga yan na lumipas ang isang araw, Panginoon, na hindi kami nakadudulog sa iyo sa panalangin at sa pagbabasa ng iyong banal na salita. Lord, patuloy mo kaming uhawin, patuloy mo kaming gutumin sa iyong salita at sa iyong presensya upang palagi ka naming maranasan. Palagi namin ma-experience, Panginoon, ang iyong pagyakap sa bawat sa puso amin. Lord, forgive us. Kumisan, abala kami sa aming pong trabaho, abala kami sa napakaraming mga bagay. Na alam ko na yan, hindi nakapagbibigay ng kaluhuran sa iyo. Kaya simula sa araw na ito, Panginoon, ay gagawin namin ang mga bagay na makalulugod lamang sa iyong puso. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. This is my cry. Make it a prayer, church. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you, Jesus. Sige po, sino po yung gusto talaga na